Sabi po mga minamahal ni Vice President Sara Duterte na never again na daw po, hindi na daw po talaga siya uulit na makikipag-team up sa mga Marcoses. Collaboration with the Marcoses, never again na daw po. Kaya Amy Marcos, gising-gising, oo, gising-gising sa panaginip mo na sa tingin mo ay kinakampihan ka or kakampi mo sila Sara Duterte. They are using you. 'Di ba? Kasi ang tingin nila sa inyo is enemy na. Nagpupumilit kang magsumiksik, hindi ka na bilong sa kanila kasi ang tingin sa'yo, kaaway ka na. Tingnan nyo itong mga minamahal, itong sinabi ni Sara Duterte, oh. Pakinggan natin. Pero kumbaga never again na to team with the Marcoses in the future. Sit down kayo. Kahit hapyo lang ba? Kahit hapyo lang sagot. Ma'am, last question na lang. Narinig nyo? Ano yung sabi? Never again na daw siyang makikipag-team up. Any Marcoses, mga minamahal. O rinig mo, Amy, hindi na daw siya makikipag-team up sa kahit na sinong Marcoses. Kaya itigil mo na yung imahinasyon mo na akala mo kakampi ka nila dahil hindi. At saka mga minamahal, ano naman? Ano naman kung hindi ka makikipag-team up sa mga Marcos, especially kila President Bongbong Marcos, ano naman kung hindi ka makikipag-team up, kailangan ka ba ng administrasyon? Or baka ayaw mo makipag-team up kasi nabuking kayo. Yun nabuking kayo, hindi kayo napagbigyan, hindi nasunod yung gusto nyo. Diba mga minamahal? Hindi nasunod yung gusto nyong corruption, kaya inaaway ninyo. Kaya nga sinabi ni Duterte noon, di ba mga minamahal, the most rotten institution is the Congress kasi hindi napapagbigyan yung mga budget na gusto nyo. Basta talaga usapang pera, nag-iiba yung yung kulay ng mga tao. Taloka, mga minamahal. Never again na daw siya makikipag-team up sa mga Marcoses. As if naman gusto kong ka-team up nila PBBM, ginamit mo nga lang sila noong panahon ng eleksyon Di ba mga minamahal? Kung wala yung mga Marcoses, hindi mananalo yung ama mo. Tandaan mo yan, Sara. Binudol mo ang mga Marcoses panahon ng 2016. Ano yung sabi ng ama mo? Kapag hindi niya masolve ang crime rate sa bansang Pilipinas within 6 months, magre-resign siya at ipapalit niya si Bongbong Marcos. Di ba sinabi yun ni Duterte noon? At isa pa, kapag hindi niya masolve yung droga sa loob lamang ng 6 na buwan, ibibigay niya yung position dito kay Bongbong Marcos. Ginamit ng ama mo yung mga Marcoses. Kaya sumikat kayo. Di ba? Yun yung totoo dyan. Sumugal si Amy Marcos sa inyo. Kahit pa napakadaming mga congressman noon, ang ayaw sa ama mo, sumugal si Amy. Yun yung totoo, sumugal si Amy. At makikita mo naman, yung boto ni PBBM nung tumakbo siya bilang Vice Presidente ng Bansang Pilipinas, 100,000 lang yung lamang ni PBBM kay Leni Robredo noon. But anyway, past is past. Huwag na nating balikan yan. Kasi baka mamaya magkagulo-gulo na naman tayo. Pero yung punto kasi natin dito, madami pong nagmamahal sa mga Marcoses. Sobrang dami. At saka napaka-immature mo, Sara Duterte. Alam mo, ang tagal mo nang nagpaparinig sa ating presidente. Simula pa yan sa pulboronic video. Mga minamahal, natatandaan niyo yung ginawang ka-immaturean ni Sara Duterte? Nung meron siyang isang bata na, tawag dito, isang bata na may mga 3 star, diba? Tapos sabi niya, dahil very good ka, ito, may pulboron ka for 1 week. Sinong gusto makipag-tandem sa isang immature? Wait lang, may video ako. Hanapin ko nga. Nasa na yun? Kasi tawag dito. O, ito. Pakita ko sa inyo, Sana yun. Wow! So many stars. Ang dami mong bituin. Sabihin yan, good boy, very good boy. The best student. Diba? Tama ba? Tama ako? Ano pangalan ni teacher? Jess? Bell? Teacher Bell. Sabihin mo kay Teacher Bell na nagkausap tayo. Then sabi ko sa iyo, congratulations dahil ang dami mong stars. Alam ko yan, pag madaming stars, ibig sabihin mabait, magaling, at matulungin. Diba? Now we can wait. Wala sila. Sir, baka ako nung ano ko yun.
Pulvero. Cute. Vice, magbibigay po kayo ng business about Hindi po. magpa-print pa kami, ma'am. Hindi pa, ano. Video naman yun, di ba kanina? Ako, andito po. Ayan! See? Ayan. Oh. Sarap yung merienda ko. Sarap yan. Hindi sa'yo na yan lahat. Araw-araw. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday. Isang linggong pag-ibig sa Pulvero. Okay? Sarap yan. Nakakaan. Thank you po. Kainin lahat. Thank you po. O, diba? Immature. Bakit hindi mo na lang sinabi ng presidente ay gumagamit? Diba ginamit mo pa yung mga bata? O, sino yung gustong gugustuhin? Diba mga minamahal, sinong gugustuhin na maging katandem ka, isip bata ka? Mahilig din siya magparinig, mga minamahal. O, sinabihan niya din si PBBM noon na manggagamit. Naalala niyo yon? Mga minamahal, sinabihan niya si PBBM na manggagamit. Eto, may video din ako. Pakita ko sa inyo. Elisa ka. Oh! Ano na? Saan ang kapiro-herbalo ni Mundi sa ka? Kini. Mo ni ang paborito sa kadaghanan. Unsa man na. Mo na ang gitawag nga. Tawagan eh. Ginamos. O niya, kani. Mo na ang gitawag nga. Bagoong. Man. Silang duha paris na sa mangga. Nana. Ginamos. Mangga. Kabalo mo unsay another name para sa mangga? Unsa man? Ang tawag ano niya? Manggagamit. See? Diba? Ang lakas mong magparinig, VP. Bakit naman umabot sa punto na gano'n? Yung ang lakas mo lang magparinig. O, diba? Bakit hindi mo banggitin yung reason? O, kung bakit ayaw mo ng katandem si PBBM nang malaman namin? Diba? Ano ba yung reason na yan? Too personal? Dahil sa budget? Dahil sa issue ng West Philippine Sea? Dahil sa issue ng ICC? Dahil sa issue ng war on drugs? Ano ba? Gusto namin malaman. Kasi masyado kang tawag dito, masyado kang maboses, masyado kang maingay, putak ng putak yung bunganga mo. Ano ba yung issue mo? Yun yung gusto nating malaman. Kung ano yung issue ni Sara Duterte. Kasi nakakahiya naman yun. Salita ka ng salita, ayaw mong maging kapartner. Bakit hindi mo lang sabihin yung reason? Ayaw ko siyang maging kapartner kasi hindi niya binigay yung budget. Ayaw ko siyang maging kapartner kasi hindi niya sinunod yung gusto ko. Ano ba yung reason? Too personal, no? Or else, baka nautakan kayo. Ganon yung gusto mong sabihin. Kasi yung, may narinig kasi ako mga minamahal. Sabi ng aking kaibigan na parang gusto nilang diktahan si PBBM. Ang nangyari kasi, hindi nila nadiktahan si President Marcos. Hindi nila nadiktahan mga minamahal, kaya nagkakaganyan na. So, hindi nyo nadiktahan, kumbaga sa madaling sabi, nautakan kayo, kaya galit na galit ka. Ganun ba yun? Galit na galit yung pamilya mo? Naku, BP, wag ganun. Pangit mo namang kabanding pag ganyan. So, anyway, mga minamahal, yan po. Diba? Naku, kaloka. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.